Magandang araw sa lahat. Ang ating aralin ngayong araw para sa ating values education ay patungkol sa pagtuklas at pagpapaunlad ng sariling talento at hilig kaagapay ang kapwa or discovering and developing one's own talents and passions alongside with others. So tayong lahat ay binigyan ng iba't ibang talento when we are born. It is innate with us. Pero yung iba sa atin, maaaring hindi ito ginagamit or hindi ito gustong ipakita. Kaya ngayon, aalamin natin kung saan talaga tayo magaling. Dahil may iba sa atin magaling sa, for example, may magaling sa drawing, pero hindi magaling kumanta. Or may magaling kumanta, may magaling sumayaw, pero hindi magaling magluto. So like that, no? So, aalamin natin kung saan nga ba tayo or ano nga ba ang angkop na talento ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. At kung paano din natin ito gagamitin. Okay? Sige. Ito yung learning competency. So, ang talento or talent, ito yung natatanging kakayahan ng isang tao. At ito ay pangkalahatang abilidad na meron tayo. At again, going back, ito ay likas na kaloob sa atin ng ating Panginoon. So, innate, no? When we are born, we already have this. But not all of us are maybe aware that we have that, or maybe ang iba sa atin, late na natin malaman na, may talent pala ako sa painting, like that. Okay? So, according to Howard Gardner, or ayon sa kanya, si Howard Gardner po ay ah, isa sa gumawa ng teorya ng siyam na multiple intelligences. Ah, para sa kanya, ang mga tao daw ay may siyam na intelligences. Pero, ang iba sa atin ay marahil, for example, meron tayong hilig sa musika, pero mga 10% lang, ganyan, no? Mahilig tayo sa painting, pero mga 25% lang. So, ganyan. So, ayon sa kanya, lahat ng tao ay meron nitong multiple intelligences. Pero, it depends on us on how we show it to other people or how we share it, our abilities given to us to other people, or how we use it maybe for our career, no? For our real life, that. Okay? So, una dyan, so, atin munang isa-isahin ang siyam na multiple intelligences. So, we have logical, mathematical, visual, spatial, musical, existential, naturalist, intrapersonal, interpersonal, bodily kinesthetic, at verbal linguistic. At ngayon, isa-isahin natin ang intelligences. So, una ay ang verbal or linguistic intelligences. So, ito yung mga quoted as word smart. So, ito ay patungkol sa or ito yung mga may mahilig sa paggamit ng mga salita at wika, kagaya na lang ng pagbabasa, pagsusulat at pagkikwento. At ang husay nito sa pagbabasa, pagsusulat, pagkikwento, pagkakaisa, pakikipagdebate, pakikipagtalumpati at pag-aaral ng wika ay lahat ng tao ay meron nito, pero again, hindi ipinapakita yung iba. So, ano nga ba yung mga example ng may malaki ang percentage ng verbal linguistic or mas ginagamit ang pagiging word smart? So, we have yung mga journalist or mga reporter, di ba? Mahilig silang ah, magsalita at tungkol ito sa mga balita, no? Or yung iba, yung mga talk shows, no? Yung iba,
sumusulat ng kwento, 'di ba? Yung mga mahilig sa Wattpad, 'di ba? Um, may mga mahilig din na magbabasa, no? Or mag-storytelling, okay? Yung iba, yung nagiging author dahil mahilig sila sa pagsulat at mahilig sila sa wika, okay? So, yun ay yung mga word smart. So, i-check ang inyong sarili if mga ilang porsyento kaya meron kayo or ilang porsyento kaya ang pinapakita nyo sa inyong pagka-verbal linguistic na tao or word smart, no? Na tao. Okay? So, ito po yung mga personalities, no? Mga halimbawa ng mga personalities na mas malaki ang kanilang paggamit sa kanilang verbal linguistic intelligences. So, ito si Anthony Taberna, reporter din. Ito si Mike Enriquez and this one, Cara David as well. Yung mga magagaling natin na mga reporters, no? Sa media, yung mga broadcasters natin. And then, this one is Jose Manalo, no? Isang host ito, si Boy Abunda at yung mga vloggers natin ngayon na ginagamit nila ang social media para mag-share ng kanilang mga stories every day, no? So, yan din ay halimbawa ng pagiging ah, pagpapakita ng word smart or yung mga marites na mga kapitbahay, no? Pero, iba sa kanila, hindi nila ito ginagamit ng maigi, okay? They use it for bad side. So, mali po yun. Okay? Next, we have logical, mathematical intelligences. So, when we say logic and mathematics, of course, this involves on how to solve problems or paglutas ng mga problema kagaya na lang ng mga numero or pag-iisip ng mga logical na paraan. So, ah, mahusay sa logical reasoning, pattern recognition, abstract thinking, at mga numero. Okay? So, again, Word Gardner uh, tells us that we also have this intelligence on uh, logical and mathematical. Pero yung iba sa atin, hindi masyadong malaki ang porsyento nito or ang pagpapakita nito, no? Minsan sinasabi natin, I hate math. I don't know how to solve math, no? So, hindi natin alam that we know it. It's just that hindi lang natin ginagamit ng maigi. Okay? So, yung mga career po na mas malaki or yung mga professionals na mas ginagamit or mas malaki ang percentage na ipinapakita nila sa kanilang pagiging logical mathematical intelligences, we have doctors, nurses, no? Yung mga ITs natin, of course, dahil sila ay nagtithink kung anong mga paraan, like mga website developer like that, no? Mga engineer din, no? Mga professors din natin, especially yung mga math, no? And then, math at siyensa, at yung mga, of course, um, the biologists, yung mga gumagawa ng mga eksperimento, no? Researchers, okay? Dahil sila yung nagtithink kung ano yung mas magandang paraan para ma-solve ang mga problema. Kagaya na lang ng pandemic, di ba? Yung mga researchers ay naghahanap ng anong vaccine ang magagamit ng mga tao para masolusyonan at maiwasan ang um, pag-spread ng virus. So, it is through the vaccine. So, ginamit po nila ang kanilang logical na at mathematical na intelihensya. At ngayon naman, we have visual spatial intelligence or picture smart. So ito yung kausayan sa spatial or space at paglikha ng larawan o disenyo sa parehong mental at physical na aspeto. Mahusay sa direksyon, pagguhit, pagdisenyo at pag-imagine ng mga larawan. So ito po yung mga painter or
Pwede rin yung mga photographer natin kasi sila yung mahilig ah, na mag-think kung anong dapat, anong concept, no? Ang gagamitin. Okay? So, designing, directing, no? Imagining images. Okay? So, ito po sila. Yung mga sculpture, no? Photographers, yung mga ano din natin, architects, no? Mas malaki ang ginamit nila na visual spatial. And also our pilots kasi sila yung nakikita nila kung anong space, anong pangyayari sa ulap ngayon, like that. Okay? And then we also have yung mga editor din natin. So me, I am also proud that I use I I I think I have used my visual and spatial intelligences for like 80% because I like to create or to edit graphics, no? So yan, okay? And I love also taking pictures. So yan po. And then we have bodily kinesthetic intelligence or body smart. So ito yung kausayan sa paggamit ng katawan upang lumutas ng problema, maglikha ng mga bagay at gumawa ng gawain. Mahusay sa koordinasyon at kontrol ng katawan. So ano nga ba ang, okay, ito po yung mga bodily kinesthetic natin na ah, mga kababayan na mas ginamit nila yung kanilang ah, talent, no? At pwede rin maging hilig nila, no? Okay? So, we have Carlos Yulo. Hindi din po naa dito si Edelyn Diaz. Yung mga soccer players natin, Manny Pacquiao, the boxing champ. Yung anak din niya, si Eman, no? Yung trending ngayon. Yung mga theater actors, di ba? Minsan, ginagamit nila yung uh, body din nila to jive with the, especially if there's a musical play, no? Yung mga skater, yung mga ballet dancers, all of the dancers, no? So, yan po, ginagawa, mas pinapakita nila ng ah, malaking porsyento ang paggamit nila sa kanilang bodily kinesthetic na intelihensya. Okay? Next we have is rhythmic musical intelihensya or intelligence or music smart. Kahusayan sa pag-unawa ng nota po yan ha, na mali lang yan ng pagsulat. Musika, tunog, ritmo, at sensitibo sa iba't ibang tono, tunog, at mahusay sa paglikha ng musika at paggamit ng instrumento. Okay? So, yan, ang mga halimbawa natin, yung mga singers natin, no? Yung mga nasa banda, yung mga mahilig gumamit ng musical instruments, kagaya na lang ng piano, no? Guitar, yung mga kinakain ng mikropono kapag kumakanta, yung mga ano din natin, yung mga sound director, yung mga DJ, no? Okay, so sila po yung mga mas malaki ang pagpapahalaga sa rhythmic or musical intelligences or silang tinatawag na music smart. So ito po si Bamboo, no? Pride po natin. Or we also have Jessica Sanchez who just won the American Idol. Yung mas pinakita niya yung hilig niya sa musika, no? Sa pagsali niya back then, nung bata pa siya, and now that she already have a baby. So, show how she loves music. Okay? Then we also have interpersonal intelligences or people smart. Sila po yung may kahusayan sa pakikitungo sa iba't ibang tao at pag-unawa sa kanilang emosyon. Mahusay sa pagbabasa ng emosyon at pangangailangan ng iba, may kasanayan sa pakikipag-communicate at pagbuo ng relasyon. So ito po yung people smart or interpersonal intelligences.
So, yung mga career po na meron nito or yung mga professionals, yung mga psychologists, yung mga guidance counselors, yung mga psychiatrists, no? Or we also have politicians dahil mahilig sila sa pakikipag-communicate ng ibang tao, no? Yan. Okay? Yung mga, of course, yung mga CEO, then yun din po yung mga nasa business. Okay? Dapat meron silang interpersonal intelligence as well dahil ah, sa business, it's all about building connections, no? Building networks. Okay? Next, we also have kung may interpersonal, again, interpersonal is para sa ibang tao. Ngayon naman, intra is for yourself or self-smart. So, kalimitan sa ating henerasyon ngayon, hindi na pinapahalagahan or maliit na lang ang nagpapahalaga sa intrapersonal dahil minsan hindi na natin naunawaan kung ano yung nararamdaman natin, hindi na tayo aware kung ano na nangyari sa ating sarili, no? So, ito ay kausayan sa pag-unawa, pagsusuri at pagkilala sa sariling damdamin, isip at motibasyon. May kamalayan sa sarili, nagninilay, mahusay sa pagtatakda ng mga layunin sa buhay at pagpapasya. So, ito dapat yung mga may problema tayo, no? So, minsan hindi na natin naintindihan kung paano ito isolve, no? So, minsan yung ating intrapersonal na intelligences ay napabayaan natin. Okay? So, dapat, dahil meron tayo nito, intelihensya na ito, so, we should use this and develop this because ito po yung para sa ating sarili. Okay? Para ma-avoid na po yung mga anxiety, depression, no? Kasi nadadala tayo sa mga teknolohiya at sa kung anong nakikita natin sa social media. Kaya hindi na natin makikilala ang ating sarili. Diba? Like for example, nakita ko si ano, may bahay na siya, ako wala pa. So, dahil yan ang sinasabi ng society sa social media, kailangan mo din dapat i-follow. So, hindi dapat. Dahil alam mo kung ano ano yung sarili mo, no? So, yun dapat ang sinusunod. Okay? We also have naturalist intelligence or nature smart. Ito ay kausayan sa pag-unawa ng kalikasan at pagkilala sa mga pattern ng likas na daigdig at nakilala ang mga pagkakaiba sa halaman, hayop at iba pa sa kalikasan. Okay, so dapat din natin itong i-develop kasi most of us are not protecting our nature anymore, no? Kagaya na lang ng the past na Typhoon Tino, di ba? Heavy yung mga flooding sa iba't ibang parts sa Cebu. Kasi ang nangyari is, aside from the flood control, yung mga basura hindi po natapon ng maayos. So, ayun, ang naging resulta, nasira ang ating nature, especially na may quarrying na nagaganap sa mga bulubundukin na dapat yung mga trees na control mismo sa flood, no? Except for that flood control ay sinira na. Okay, so hindi natin masyadong napakita ang ating intelihensya sa pagiging naturalist or nature smart. So, aside from uh, love for the animals that we have in our biodiversity, no, protect also our nature, no, na where we live today. Okay? So, one example, famous example for naturalist intelligence na pinapakita niya talaga na mahal niya yung environment. We have uh, Kuya Kim, di ba? Matanglawin. Of course, Ading Dong Dantes also features animals. And we also have Gina Lopez, no? Uh, she already died, but she got trending when the flood, no?
experienced by almost all of the people here in Cebu dahil po si Gina Lopez ay naging DENR secretary pero pinatalsik po siya dahil nga hindi siya gusto ng mga ibang politiko dahil ayaw niya ng quarrying at ah, pinapatanim niya po ng kahoy yung mga tao. Pero dapat po na gagawin po natin yun. 'Di ba? So, ngayon, nakita na natin ang resulta, no? And some of them are regretting that why they let Gina Lopez down, no? So, kita na natin ang epekto at may mas marami pang mangyayari dahil um, sa ngayon makikita natin na ang ating environment ay unti-unti nang nasisira dahil naging modern na, no? Yung natural or the environment, the nature that we have that was supposed to be beautiful, now it is modernized, no? Iba na yung hangin na iniihip natin. Okay? And we also have existential intelligence or big question smart. So minsan meron din tayo nito, no, hindi lang natin pinapakita. So kausayan sa pagtatanong at pag-iisip ng malalim na mga tanong tungkol sa dahilan ng pag-iral ng buhay, universe at lahat ng bagay mahusay sa pagninilay tungkol sa dahilan ng pag-iral ng buhay, etika at universe at sagutin ang mga tanong tungkol dito. So ito po yung mga we also we can have psychologies also as one example. We can also have the philosophers, no, as one example. Okay? Or yung mga speakers, okay? No, yung mga gumagawa ng mga seminars, no, yung mga TED Talk like that. Okay? So, minsan meron tayo, pero sila yung mas ginagamit nila yung intelligence nila sa existential. Okay? Or big question mark. So, yun po ang siyam na multiple intelligence na meron tayo. So, una, balikan po natin. Ano po ulit yun? We have logical, mathematical, visual, spatial, musical, existential, naturalist, intrapersonal, interpersonal, bodily kinesthetic, and verbal linguistic. So, sana po ngayon na nalaman nyo na meron tayo nitong lahat na intelihensya na to. Gagamitin po natin ito ng maigi. Okay? At ngayon naman, ating i-identify kung bakit different ang talento at hilig. So, ang talento po, ito yung pambihira at likas na kakayahan. Again, ang talento this is the natural na meron tayo. Okay? Likas na we have. But ang hilig po ay preferensya sa mga partikular na uri ng gawain. So, like for example, yung friends mo mahilig sa basketball. Kaya ayun, wala kang nagawa kundi makisabay din kasi friends mo sila. So, naging hilig mo na lang. Pero, hindi mo talaga siya talento. Okay? Yung bago mo lang nagustuhan. But talent is extraordinary and the natural ability that you have. And if it's your talent, sometimes mag-change ka na. Like for example, no, when you go to college, sometimes you will think na this is not my passion. This is not what I want. Pero may talent ka. Like for example, sasabihan ka ng parents mo na architecture yung kunin mo kasi magaling ka dyan and like that. But yes, mahilig ka mag-drawing pero hindi yun ang gusto ng heart mo, no? Yung gusto mo pala is maging doktor, like that, no? So, minsan po, kailangan din natin pag-isipan, okay? Pero, just like me, no? When I decided to choose what course in college,
I want to be an H, I want to work in a cruise ship because I want to travel the world for free. But what God is giving me is to become a teacher. And little by little, as I experience teaching, as I experience how to educate young minds, it became my it it not just became, but it enlightens me that that is my passion. That is what my heart speaks for. Okay? So minsan po, kahit we have already that natural ability dahil mahilig po akong magluto, pero iba po if your heart will be the one to speak, if it's your passion. Okay? So ito po yung kahalagahan ng pagtuklas at pagpapaunlad sa sarili nating mga talento at hilig. Una, pag-unawa at pagkilala sa sarili. Of course, kilalanin niyo po muna kung ano yung angkop na hilig or talento na meron kayo. And then, just trust yourself, no? Na makakaya nyo yan. And then, motivation, of course. And mas mabuting pagpapasya. So, just like what I have shared to you earlier, no? As I decided to took my course for college. And then also pagtulong sa iba. So, minsan kailangan din natin i-think if nakakatutulong ba ito sa iba. Just like the doctors, no? They study hard just to earn the degree, no? They used to study na makapal na mga aklat. So, they do it. And after that, uh, they will help thousands of lives, no? Thousands of people. Okay? At pagtupad sa mga tungkulin, pagbuo ng pananaw sa ninanais na propesyon, so desired career that you want, at paglilingkod sa kapwa. Okay? So kaya nga minsan, no, kaya ngayon, yung mga politicians, no, some of them are, may masasabi nating may talento sa pag-serve ng ibang tao, pero some ay naging hilig na dahil maraming pera ang nakukuha. Okay? So, yan po ang pinaka magandang example. So, another ways on pagpapaunlad sa mga sariling talento at hilig. So, ito po, una, magsanay palagi, humingi ng opinyon mula sa kapwa, magtagda ng mga layunin para sa sarili, sumubok ng mga bagong bagay, at maging matyaga. Okay? So, yan po yung ways para po mas ah, mapakita mo ang iyong talento at mas ma-appreciate mo kung ano talagang yung hilig. So, the profession or the career you will have could either be from your talent or for your hilig. At pag nagawa niyo po ito or pag nakadesisyon po kayo if talento ba yung napili mo or hilig, pero if both po, ito ay mas mahusay at mas maging masaya ka. Okay? Kaya nga yung iba sinabi nila, it feels like I'm not working because I'm doing what I love. So, yan po. Okay? So, this may be English. I make this uh in English language so that you will know or you will understand more, no? So, we all have talents. Remember as always, no? Before we end this discussion, I want you to remember this that we all have talent. So do not tell me, "Sure, I don't have this talent," and chucho. We all have, and it's okay if you haven't discovered yours yet. Okay lang po na hindi mo muna nakikita or na-identify kung ano yung sayo. Because again, it's innate or God is already giving us that, and each one of us are uniquely made and uniquely have our own talents. It's how we develop and how we discover it, but of course, in a right time. So yan lamang po ang ating
aralin patungkol sa hilig at talento na ating i-share sa ating kapwa. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat and have a great day.